isang papel, isang pirma, at isang tanong na muling gumising sa politika ng bansa. May impeachment na ba ang Pangulo ng Pilipinas? Sa gitna ng katahimikan sa Malacanang at ng kontroladong Kongreso, isang reklamo ang biglang inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa ilan, isa lamang itong simbolikong protesta. Para sa iba, ito raw ang simula ng isang mas malalim na laban sa kapangyarihan. Ngunit ano nga ba ang totoong ibig sabihin ng impeachment complaint na ito? Sino ang nasa likod ng reklamo? At higit sa lahat, may tunay ba itong tsansa na umusad o isa lamang itong dokumentong hindi kailanman lalampas sa pader ng Kongreso? Sa video na ito, ihiwalay natin ang ingay sa balita mula sa katotohanan sa konstitusyon at ilalatag ang buong kuwento, walang kulay, walang propaganda, kundi ang totoong estado ng impeachment laban sa Pangulo ng Pilipinas. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edox, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na. Sa kasaysayan ng Pilipinas, bihira ang pagkataong ang isang nakaupong Pangulo ay haharap sa banta ng impeachment. At ngayong mga unang buwan ng 2026, muling bumukas ang tanong, may impeachment na ba laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? At kung meron man, may tsansa ba itong umusad o isa lang ba itong papel na hindi kailanman lalampas sa pintuan ng Kongreso? Sa video na ito, ating tatalakayin ang totoong nangyari, ang background ng nagreklamo at ang realistic na posibilidad kung maaprubahan ba o hindi ang impeachment laban sa Pangulo ng Pilipinas. Unahin natin ang pinaka-importanteng tanong. Ngunit mahalagang linawin agad. Hindi ito nangangahulugang may impeachment trial na. Hindi rin ito nangangahulugang matatanggal sa puwesto ang Pangulo. Sa sistemang Pilipino, ang pag-file ng reklamo ay unang hakbang pa lamang at ito ang pinakamadaling bahagi ng buong proseso. Ano ang impeachment complaint? Ang impeachment complaint laban kay BBM ay isang verified complaint na inihain sa House of Representatives. Sa ilalim ng Article 3 ng 1987 Constitution, ang Pangulo ay maaari lamang i-impeach kung may allegation ng culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Ang reklamo ay nagsasabing ang Pangulo umano ay lumabag sa ilan sa mga ito. Ngunit sa batas, hindi sapat ang alegasyon. Kailangan ng malinaw na ebidensya, konkretong paglabag at pampulitikang suporta sa Kongreso. Sino nagreklamo? Ang nag-file ng impeachment complaint ay isang pribadong abogado at political activist. Mahalagang tandaan ang isang katotohanan sa impeachment system ng Pilipinas. Kahit sinong pribadong mamamayan ay pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Hindi kailangang mambabatas, senador o opisyal ng gobyerno. Ngunit may malaking limitasyon. Ang pribadong complainant ay walang kapangyarihang magpasulong ng kaso sa House, mamamatay sa proseso. Pagkatapos ma-file ang reklamo, nasa kamay ng mga kongresista ang lahat. Kung walang endorsement ng isang miyembro ng House, ang reklamo ay automatic na mamamatay sa proseso. Paano talaga maaprubahan ang impeachment? Ito ang madalas hindi naintindihan. Step 1, feeling. Tapos na ito. Step 2, referral sa House Committee on Justice. Dito sinusuri kung sapat ang porma, may legal na basehan, may prime facie case. Step 3, House vote. Ito ang pinaka-critical. Kailangan ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng House para ma-approve ang Articles of Impeachment. Sa kasalukuyang Kongreso, may malinaw na supermajority ang administrasyon. Maraming kaalyado ang Pangulo, walang dominanteng bloc na kontra BBM. Ibig sabihin, politically speaking, napakahirap maabot ang 1/3 vote laban sa Pangulo. Magpahayag ng House at Malacanang. Ilang leader ng House ang nagsabing, wala pang sapat na batayan para i-impeach ang Pangulo. Habang ang Malacanang naman ay nagpahayag na, iginagalang ang karapatan ng sinuman na mag-file ng reklamo bilang bahagi ng demokrasya. Sa madaling salita,
Walang panic, walang emergency, walang senyales ng impeachment momentum. May santo kung ma-approve. Ngayon, ang pinaka-importanteng tanong, may tsansa ba itong umusad? Legal possibility, posible, dahil pinapayagan ng konstitusyon. Political reality, napakahina. Dahil walang malawak na public outrage, walang mass protests, walang solid block sa House na kontra sa Pangulo, walang Senate signal na handang mag-trial. Sa kasaysayan ng Pilipinas, walang Pangulo ang na-impeach ng walang major political collapse. Bakit mahalaga pa rin ito? Kahit mahina ang tsansa, mahalaga pa rin ang pangyayaring ito dahil palala ito na ang Pangulo ay hindi above the law. Bahagi ito ng constitutional accountability. Nagiging test ito ng lakas at stability ng administrasyon. Ngunit sa ngayon, ang impeachment complaint laban kay BBM ay nananatiling isang legal feeling, hindi isang krisis ng pamahalaan. Sa pagtatapos, mga ka-FOX, oo, may impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit wala pang impeachment trial. At base sa batas, politika at kasalukuyang kongreso, napakababa ng posibilidad na ito ay maaprubahan. Ito ang pagkakaiba ng ingay sa balita at tunay na banta sa kapangyarihan. Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.